aming ano. Dito po kami magse-seminar for 2 days. Ayan po, oh, dito po kami. Ayan. Dari po ang aming place. Ayan guys, oh, nandito na kami sa loob ng Dominic Hotel. Ayan guys, papasok kami, oh. Ito ang ano, pool. Ayan guys, ang swimming pool, oh. Ito yung harap niya, oh. Ayan guys. Yung dalawa kong kasama. Kasama ko sa room. Ito pa yung ibang rooms. Ayan. Yun yung mga rooms. Oh. Doon kami sa loob. Doon ang aming hotel accommodation. Ito yung parking lot nila dito sa front. Ayan. Ayan guys. Meron pa doon. Hanggang doon sa taas. Ayan. Hanapin natin. Dito yung iba nakaano kasama natin. Ayan, meron din silang gym. Ayan guys, yung gym nila. Tapos ayun pa. Ito guys, yung mga accommodation merong baba at merong taas. Kasama na yung sa taas nila. Maganda po yung accommodation nila. Pwede po yung family. Ayan, meron po sa taas. Tapos dito. May baba at taas po. Ayan po. Ayan guys. Dito pa sa kapila. Sinapay po. Hindi ko lang. Ano ba ang palang kanila? Ito yung 4 yan, 4. Ay 4D. Ha? Parang 6A sila. 6A sila. Ayan, sige, katukin mo yung 6A. Diyan. 6A. Ayan, dyan po yung aming ano. 6A po, baka nagkakaroon. 6A sila, katukin mo. Ay mo. Knock knock. Ayan, dyan po kami nagse-seminar. Ito po ang aming ano. Sa Hotel Dominic, Tagaytay City. Ayan po. Ayan. Tapos ito yung aming mga kasama, oh. Sa kabilang building po yan. Mandatory training of Cavite Coconut Farmers. Ayan. 2 and 3, Tagaytay. Ayan po ang ano, mga kasama namin or kasabay namin dito sa ano, si seminar. Ayan po, oh. Maganda yung place nila. Tapos dito po yung room namin. Ayan, dyan po, sa taas. 3 po kami dyan. Ayan, oh. Meron pa pong taas talaga, oh. Ayun, may attic. Yan po yung rooms namin. Ayan, dito po yan. May mga halaman sa tabi. Tapos, ayan, dyan po yung aming accommodation. Ayan, dyan po kami nag-seminar. 2 days po kami dito. Dito na kami sa place ng aming seminar. Ayan, nandito kami. Oh. Dito na yung room namin. Kami yung unang dumating. Ayan. Dito kami. Oh, ayan yung mga kasama ko. Oh. Dito po kami magse-seminar for 2 days. Ayan. Dito po kami. Ito yung aming first day. Ayan. Hindi po kami magko-coffee kasi medyo malamig ang ano. Yan dyan. Isa lang ang namamahala. Isa lang nakakaalam. So, yun yun sinasabi na control ng isang tao ang kooperatiba. And then, yung mga ginanyang pulisiya ay itutulong, ilalahad sa may-ari. Sino ang may-ari? Manager. General Assembly.
Kayo ang may-ari ng kooperatiba, kaya dapat malakas ang Board of Board Directors. Meron tayo itong tinatawag na books to be kept open, yung pwedeng makita ng mga miyembro. Hindi pwede lang doon yung individual ledger ng mayroon daw tamang pagpaplano at management process. So, siguro isa yung sa ano nyo na seminar, yung strategic plan at saka yung rules formulation, paano gumawa ng mga pulisiya sa inyong cooperative. Ganyan ang office namin para sa mga cooperative, hindi na-resolve. Bakit? Iniiwasang pag-usapan. Bakit inaiwasang pag-usapan? Kasi apektado sila. Pangasiwa ng board at audit committee upang makabuo ng napapanahon at nababatay sa katotohanan ng mga financial statement. Sabi ko nga ay, di ba ay monthly may meeting kayo, dapat monthly may ginagawang financial statement. Kasi at kailangan ang isasabit ninyo ay audited na CPA. At yung CPA daw na yon ay dapat walang conflict of interest sa cooperative. Ibig sabihin, hindi siya anak ni manager. So alamin natin ano-ano ang ibig sabihin ng bawat isa. Pag sinabing individual na governance, ang mga individual ay dapat magpanatili ng integral na asal at professionalism. So ito yung sinasabi ko, ang board of directors, mga utang na loob, mga pinagsamahan. So, kaya yan, ganyan. Kaya ang CPA pwedeng mag-audit hanggang 5 taon. After 5 years, pahinga muna. And after 2 years, pahinga muna and then pwede ulit. Hanggang 5 taon. Okay? Certificate of tax exemption. Pag hindi kayo kumuha ganyan, may penalty yan sa BIR. After na registration nyo, dapat kumuha na kayo niya. Business permit. Meron na ba kayong official receipts? At dapat daw ay add numbers. Ano ba yung add numbers? 1357. Tapos, January pa lang, nag-aabiso na kayo o may General Assembly tayo sa March blank. Lahat ay inaanyayan, magpupost kayo ng mga yan na may General Assembly, may kampanya para marami ang mag-attend. Kasi ano ang epekto pag kukunti ang nag-attend? Walang quorum. Anong mangyayari? Hindi matutuloy ang meeting. Mayroong papalitan. Kasi para may continuity. Kaya ang advice ko sa inyo, mag-General Assembly, mag-eleksyon, alamin sino yung 1, 2, 3, uupo sila from 2025 to 2027. And then yung 4 and 5 ay 2025 to 2026. 26. Okay, malinaw na po. Yes po.